Nandito tayo ngayon sa Naik Municipal Hall na kung saan ating pupuntahan ng mga structures at mga kultura dito sa bayan ng Naik. At nandito tayo sa Naik Elementary School na kung saan ang unang tawag dito ay Casa Senda de Naik. Dito, ikinulong ang pambansang bayani ng Pilipinas at ama ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Itong kinakatayuan ko ngayon, isa ito sa tunnel ng simbahan ng Naik. Itong buong flooring na ito na inyong mapapansin, ito ay tunnel na nagkokonekta sa Naik hanggang sa Maragondon, no? Sabi ng mga lokal ng Naik, ito ay nabomba. Ang buong structure na ito ay nabomba noong panahon ng World War II. At bukod sa nabomba ito, bukod tanging natira lamang sa structure ay ang imahe ng Immaculada Concepcion, no? Ito lahat na bomba. Meron pang isang tunnel sa loob na nagkokonekta sa may river o sa ilog ng Naik at sa ilalim daw, no? Sa ilalim ng altar po mismo yung pinaka palabas daw po. So, yan isa ito sa mga historical sites na aming pinuntahan dito sa bayan ng Naik. Habang kami ay patuloy na naglilibot sa Diocesan Shrine of the Immaculate Conception, nalaman namin na taong 1845 sinimulan gawing bato ang simbahan na ito. At isa sa pinakasikat na pari na pumunta dito ay si Padre Mariano Gomez noong taong 1861 upang basbasan at itinalaga ang pangalan bilang Nuestra Señora de la Purísima Concepcion. Habang kami naglilibot sa makasaysayang lugar na ito, ipinakita sa amin ng isa sa caretaker ng simbahan ang bakas ng bomba galing sa bataan na tumama sa simbahan na ito. Bakas dito ang digmaang pangkasaysayan noong panahon dito sa Pilipinas. Nalalaman namin na noong panahong iyon, isa sa nakaranas ng mga paghihirap ay ang simbahan at mga tao sa bayan ng Naik. Bakas pa rin hanggang ngayon at nakatayo pa rin ang strukturang ito na sumasalamin sa kasaysayan sa bayan ng Naik. Nakita namin na sa bawat lugar at bawat sulok ng simbahang ito, mayroong kasaysayan na nakatago at patuloy na umuusbong hanggang sa ngayon. Nandito tayo ngayon sa Rossi's Mall at ito raw ay ang kauna-unahang mall dito na naitayo dito sa Naik. Dito daw na napo o dito naitayo ang kauna-unahang branch. Isa sa aming pinuntahan ang unang paralang pribado sa bayan ng Naik. Ito ang Western Colleges na itinayo noong taong 1945.
Nandito tayo ngayon sa Barangay Labac, Cavite, na kung saan dito sa coastal area, no, kung makikita natin sa ating paligid na andito yung mga gawaan ng tuyo. Meron tayong interviewin na isang lokal dito na pagtatanungan natin na patungkol sa pinagmamalaki nilang tuyo. Hello, magandang araw po, Nay. Ano pong pangalan po nila? Saida. Saida. Nanay Saida, pwede niyo po bang ikwento kung tuwing kailan po nagkakaroon ng tuyo po rito sa Yung August. tuwing, August pa, September. tuwing August to September po yun? Ano? Gaano po siya katagal yung proseso po ng ginagawa po? Ano lang siya, yung halimbawa, pagdating ng isda, hugas, hugasan mo na tapos ilama sa styro. May asin, May asin. Okay po. yellow. Nilagyan din po siya ng yelo para ma-preserve po Kailangan may yellow para maputi. Maputi. Tapos, kinabukasan, bago ibilad, naman siya, yung hugasan uli. Tapos, didiligan para maputi. Hindi maalap. Gaano katagal na po kayong gumagawa ng tuyo? Siguro na sa mga 8 years. 8 years. So, may isa lang po katanong. Ano po ba yung pagkakaiba ng tuyo sa daing? Meron po ba silang pagkakaiba? Ang daing naman, naman yun, hindi na daing naman namin. Hindi naman yung isda na tamban talay, yung ginagawang tuyo, hindi. Siya yung tawag dito sa tuliya tayo. Yun ang dinadaing namin. So, bali, tuwing August and September po ang pinaka malakas yung tuyo. Okay po. Maraming salamat po. At iyan na isa sa pinagmamalaki ng Cavite dito sa Barangay Labac, ang gawaan ng tuyo. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ulit tayo sa Barangay Labac na kung saan sikat ang isang kultura at tradisyon ng mga Naikenyo, ang Pawikan Festival. Ngayon kasama natin ang isa sa dating barangay captain po ng Barangay Labac. Magandang araw po. Meron lang po kami mga itatanong na questions po sa inyo, no, tungkol sa ating kulturang Pawikan Festival, no. Tuwing kailan po kumukuha at nagpapakawala ng pawikan po? So, unahin ko na, sa Pilipinas, ang nakikita nating pawikan, Marine Sea Turtle sa Lima. So, ang isa rito ay ito yung olive ridley na nakikita dito sa ating park, sa Barangay Labac, Cavite. So, sakop ng Manila Bay. So, ibig sabihin, si pawikan ay lagi dito nangikita kung season nila ay simula ng September hanggang February. Depende rin yun sa mga panahon. Kung katulad ngayon, El Nino, maagang umunti ang pangingitlog. Hindi katulad natin na nakaraang season, umabot tayo ng 96 nest hole. So ngayon, itong season na to ay umabot lang tayo ng 56. So yung 5 na nakikita rito, ito yung olive ridley, yung common na nakikita dito sa Barangay Labac. Yung sumunod dyan ay yung green sea turtles. So nandito yung hawksbill, loggerhead, at saka yung leatherback. So si leatherback, ito yung malaki na soft yung kanyang balat, na kung titingnan ay ibang tawag sa ibang lugar ay balimbing, ganon. Kasi ang design ng kanyang carapace ay soft na parang balimbing, nakahagwit yung head. So yun yung isa sa malaki, pero bihira yung dito sa Manila Bay. Ito nga yung nakita natin dito, olive ridley. Siguro mayroon ding green turtles na nakikita kaya natin, hindi pa natin na-chiphan dahil bihira. Dahil ang green at saka itong hawksbill ay critically endangered itong hawksbill. Nasa endangered naman yung iba katulad ng olive ridley. Tuwing kailan po ang kapistahan po ng pawikan? So, ginaganap ito pagka yung last na huling mapipisa na hatchling na
i-schedule natin sa pag-coordinate tayo sa main road and then sa tourism para magawa ng activity. So ito ay matagal na mayroon ditong pawikan, kaya nagawa ng activity every year. So nakapang-13 festival na o 13 festival na yung huling festival na naginilap nung nakaraang February 3 So, ibig sabihin po, ang huli pong itlog na mapipisa, doon po sisundan ang pawikan festival. So yun, dahil nga umunti kaya si dahil kakunti dahil December pa lang, parang hindi na nakakuha pa tayo ng isang late na January na. Pero, sa mga lokal po ba ng naik, pwede po ba silang kumuha ng mga pawikan para may uwi? Hindi ito yung mga batas about sa pawikan dahil ito ay nasa endangered. So, ang inaalaw lang i-monitor kami para dito sa paghawak ng pawikan. So, nagkaroon ng mga seminars dito sa mga patrollers. Teka, kung kami, 30 pointers lang. Iba ngayon, patroller pa rin. So, na-encourage natin sila sumama dahil nakita natin na dumadami din at si pawikan hindi rin tumitigil sa pag-ahon dito sa ating barangay. So, sa huli pong tanong, ano po yung masasabi po ninyo sa mga naikenyos na hindi po masyadong kilala yung Pawikan Festival? So, sa ngayon, basta dahil yung ating nagpapalipuhin pa. So, ibig sabihin, hindi naman kaya Manila pa rin dahil may mga pawikan. Sa Tigalaig na hindi familiar sa pawikan, so ang Baybay Labak o Barangay Labak na lagi pinupuntahan, totally hindi lamang dito. Sa ibang barangay nakatabi natin, yan na Magulo, meron din silang panaka-naka. Kaya lang, mayroong mga trends kanila, kaya sila hindi pupunta doon. Dahil nandito yung maliwanag na lugar, maingay na lugar, so nandito rin yung water pollution dahil nagkakaroon ng oil spill o anuman. So narito rin yung sabihin natin nakakaano sa kanila, yung lugar ay hindi na kasinong tahimik. Kasi ang pinupuntahan lamang ng pawikan, yung tahimik na lugar at madilim na lugar na walang bahayan. So kaya sila pumupunta at umaahon pa rito. Meron din sa kanila, kaya lang panakataka, hindi lang totally namomonitor at nababantayan. Dito naman sa grupo namin, samahan ng Pakpang Patrol, nakabuo tayo ng grupo, nabuo tayo ng 20, simula tayo ng season dahil para paprotektahan talaga. So matyagang binabantayan ng patroller ang nangingitlog, then iniipat natin dito sa hatchery na pagkakatapos ng mga matapos pumisa. Ito iniingit pa natin na kapit tayo ng data gathering sa hatch, sa itlog, liveliness, so sa aming calculation season na ito, ipapot tayo ng 81% na survival rate na isip natin ng pawikan. So meron tayong 5,400 na higit na makulit ng itlog, nasa 4,300 o ang na-release natin na baby. So sa akin, sa ating lahat na sana nga ay ma-aware tayo dun sa mga basura natin. Dahil ang basura natin, pagka ito ay nakarating sa dagat, sometimes jellyfish, isa sa mga pagkain ng pawikan na napapagkaman nila ang jellyfish yung plastic. So isa yan. Napakalaking tulong sa ating ecosystem ang pawikan dahil sila ang cleaner ng ating corals. So bukod doon, kinakain nila yung jellyfish para dumami yung isda. So isa pa rin dito, yung seagrass, isa rin nila sa mini-maintain, so kaya sila nawibili siguro dito. So ibig sabihin, okay pa ang ating dagat. So maraming salamat po sa mga inyo pong naibahaging impormasyon dito sa ating tinatawag na isa sa kultura at tradisyon ng mga Naikenyo, ang Pawikan Festival.
bayan ko. Sa'yo'y nagpupugay sa lakas mong taglay. Sisigaw ko, naik ang bayan ko. Isisigaw ko, naik ang bayan ko.